Hello everyone and welcome back sa ating channel. Once again, ako po si Jay. And for today's video ay pagkwentuhan po natin yung mga size na pwede sa ating mga carry-on bags, sa ating mga check-in bags, and even sa ating mga personal items. Dahil malakas po kayo sa akin and ang dami po kasi nagtatanong kung ano po ba yung mga specific size ng mga bags na yon, ng mga carry-on, ng mga check-in bags, or even ng mga personal items. I would always say na airline specific ito. So always refer sa tickets ninyo or dun sa website ng airline na sasakyan ninyo and consider nyo po kung domestic or international. Pero for this video, i-cover natin yan in general, okay? So let's start with our carry-on bags. Itong carry-on bags na to, ito yung mga pinapasok natin sa loob mismo ng security and dinadala natin, kasama natin or bit-bit natin papunta sa loob mismo ng eroplano. Sa isang standard international flight, allotted tayo ng isang carry-on bag which is normally yung rolly natin or yung stroller bag natin na 7 kilos maximum dapat, or sa ibang airlines ay pwedeng umabot ng up to 10 kilos, and also yung sukat na ito. Okay? Ang standard na sukat ng isang carry-on bag sa domestic and or international ay 22 by 14 by 9 inches. Yun po ay 22 yung haba niya, yung taas niya, ito. Tapos 14 yung from gulong to gulong or yung edge ng gulong sa edge ng gulong. And yung 9 is yung depth niya, yung parang mula sa harap hanggang sa likod. Ganon. Yun po yung pinaka-common standard na ina-accept nila na size ng carry-on, lalo na sa North America or sa ibang bansa. Pero paano yan, Jay, kung kunwari nakabili na kami ng carry-on bags, pero slightly mas malaki siya doon sa pinapakita mo na standard or ng common carry-on size? Okay lang po yun. As long as slightly maybe an inch or 2 difference dun sa mga iba niyang sukat, okay lang po yun. Kasi like what I said, sa mga malalaking eroplano naman, mas malalaki yung overhead bin space nila. And as long naman as naipakita niyo po sa check-in counter and in-approve naman po nila yon, or wala naman po silang sinabi na hindi pwede or super laki nun, then you should be okay. Although, as a side comment, guys, lalo na po yung mga nakabase sa ibang bansa, meron kasi tayong tinatawag na ultra low cost carrier kung saan medyo mas mura siya yung ticket niya, tapos allowed kayo ng isang backpack. Pero kung magdadala kayo ng carry-on, very specific sila when it comes to the sizes. Bakit? Kasi syempre, ultra low cost nga po sila, meron silang very specific requirements pagdating sa mga carry-on. So, very careful po tayo pag bibili tayo ng ticket. Basahin muna natin kung ano yung mga allowed and hindi allowed para makita natin kung hanggang saan natin pwedeng ma-maximize yung pera natin pag bibili tayo ng tickets. Kasi makakamura nga tayo sa ultra low cost carrier, pero pagdating naman natin sa airport, magdadagdag tayo ng bayad pagdating sa carry-on natin. Magdadagdag tayo ng bayad pagdating sa check-in natin. So parang kung i-add up mo rin lahat yon, tapos return pa kung sakali magbabakasyon lang kayo, i-add up mo lahat yon, edi parang halos same din dun sa regular ticket, diba? So kung sakali man na tumitingin kayo ng ultra low cost carrier tapos nakakamura kasi konting bag lang naman dadalhin ninyo, then you're okay. Pero kung kayo yung tipo na kailangan may dala kayong check-in or kailangan may dala kayong carry-on, I might as well suggest na tumingin na lang kayo sa mga regular airline kung saan meron na kayong allotted na check-in bag at saka na carry-on bag doon sa ticket ninyo. Kasi mas mahirap kung doon pa kayo sa airport na magdadagdag ng bag or magbabayad ng bag or alam niyo yun, tapos may specific size pa sila. Kung kunwari sa ultra low cost carrier, ang allowed lang sa kanila 21 inch na bag, tapos dapat specific na 9 inch lang and 14 inch lang yung width niya. E di, paano kung mas malaki yung bag na dala natin? Pag nilagay nila dun sa sizing device nila, e di parang hindi rin worth it. Kasi nga, yun, hindi naman sakto dun sa sizing device nila yung bag natin. Kaya hindi dahil sinabi ko or sinabi ni Jay na ito yung specific, bakit mali? Or ito yung specific, mali pala si Jay. Hindi ganun yun. Bawat airline po ay may kanya-kanyang requirement sa mga carry-on bags nila, sa mga check-in bags nila, and sa mga sizing device na ina-allow nila. Okay?
yung sinasabi ko po or itong pinapakita natin is ito ay more on international travels na regular ticket. Kung saan, say for example, magmamigrate yung viewers natin, magmamigrate sila or yung mga anak nila pupunta sa kanila sa Canada or pupunta sa kanila sa Australia or yung mga magtatrabaho po sa ibang bansa na ating mga OFW, yung mga ganun po, usually regular tickets po yun. Kasi long haul flights po, allowed talaga ang carry-on bags na 7 kilos and yung mga standard size na carry-on bags na ganun. Pero, like what I said, kung ultra low cost carrier ang bibilhin ninyong ticket, then that is a different story. Okay? So, Jay, paano naman yung bigat ng ating carry-on bags? And is that included sa bigat ng ating personal item? Okay? Uulitin po natin, ang bawat airline, may kanya-kanya po silang rules. Meron yung iba na kailangan combined yung carry-on natin and yung personal item natin up to 7 kilos or kung ano yung allotted carry-on allowance ninyo. At meron namang ibang airlines na 7 kilos yung carry-on itself and yung personal item nyo or yung backpack nyo ay hindi kasama sa timbang. Okay? Very, very, very specific po tayo when it comes to that. Kaya pag nagre-reply ako sa mga comments is please check your airlines kasi kanya-kanya po tayo ng rules when it comes to that. Ang example na lang po, say for example, AirAsia. Okay? Ito po si AirAsia natin. Makikita niyo po yung website nila sa supportairasia.com. Okay? Chinek lang po natin yan para ano po ba yung baggage allowance na meron sila. Okay? Titignan po natin dito. You are allowed to bring on board 2 pieces of bag as part of your cabin baggage allowance with the total weight of both items not exceeding 7 kilograms. Ang nakalagay po dito sa first line nila ay allowed po kayo ng up to 2 pieces ng bags na carry-on. So that includes your carry-on bag or kung ano man yung bag nyo and also yung personal items ninyo na dapat hindi mag-exceed or hindi lalagpas ng 7 kilograms. Alright? Nakalagay po dito, 1 piece of cabin bag must not exceed 56 cm by 36 cm by 23 cm. So, ganun po yung mga airlines. May mga specific po talaga sila na mga rules when it comes to their bags. Kaya nga po, pag may mga tinatanong kayo sa akin na ano po ba ito, hindi po basta-basta masagot na ito po yung sagot ng tanong nyo. Ito po yung sagot ng tanong nyo. Kasi we have to go back sa mismong website ng airline na sasakyan ninyo. We also have to go back kung anong klase ng ticket ang binili ninyo. Kasi meron di ba tayong tinatawag po na economy, premium economy, meron tayong business, and meron tayong first class, at kung ano-ano pa. Tapos meron naman din yung mga rewards members ng bawat specific airline kung saan dahil sobrang dami ng beses lumipad ng ibang tao sa isang specific airline, nakaka-accumulate sila ng points or ng rewards. And kung na-reach nila yung level na yon, ibig sabihin meron na silang opportunity na magdala ng extra bag, or yung bag nila pwedeng mas mabigat, or yung bag nila pwedeng mas priority. Yung mga ganon. Kaya ang daming pwedeng i-consider. Hindi po siya parang sasakay lang tayo sa bus or sasakay lang tayo sa jeep na ito po yung bayad, pupunta po ako at bababa po ako doon. Tapos dala mo lahat ng gusto mo. Hindi po yun ganon. Sa plane po or sa international, una, specific tayo sa airlines sa rules nila. Pangalawa, ano po ba yung sasakyan natin na aeroplano? Kasi ganun din, may mga aeroplano na pwede yung ganyang kalaking bag. Pero, paano Jay kung yung sasakyan natin is Q400 or yung mga propeller planes? Diba? Mas maliliit yon. So, yung carry-on natin na kasya dun sa malalaking aeroplano ay hindi kasya doon sa mas maliliit na aeroplano. So, i-consider din natin yon. Anong aircraft ba ang sasakyan? Nakalagay po yun sa ticket natin. Okay, so sa ticket natin, once na bumili po tayo ng ticket, online man or sa tao man, meron usually print out yon. Kung hindi print out, isasend nila sa email ninyo. And doon pa nakalagay anong klaseng aeroplano ang sasakyan ninyo. And pag nakita nyo po na maliit lang na aeroplano, i-consider pa natin. Huwag masyadong malaki yung carry-on na dadalhin natin kasi ang tendency nun baka maliit yung aeroplano, maliit yung overhead bin space niya, then hindi po magkakasya yung malaking bag na dala natin or yung carry-on natin. Ang tendency po nun, mai-gate check po siya or baka pagbayarin kayo na kailangan pang i-check in sa harap. Tapos,
mag-extra gastos na naman kayo, di ba? So, kung sakali naman po na international, rest assured naman po kayo na malaki naman po yung aeroplanong yon. Kaya okay lang po yung mga sinabi natin na standard sizes. Okay? Also, yung mga nagtatanong po na magta-travel with kids, ayan po, nakalagay naman po lahat eh. So, cabin baggage allowance for infants and children. So, may mga rules, di ba? May mga specific po sila na mga instructions or mga allowance pagdating po sa mga special flying na meron tayo. O kung gusto lang natin malaman kung ano po ba yung mga allowed at hindi allowed, ayan, isearch lang po natin sila sa specific website nila or sa specific airline na sasakyan natin. Especially kung magkaiba yung airline na sasakyan natin. Kung nari, punta kayo galing sa US going to Asia, tapos Asia to Manila. So, say for example, from US, mag-layover po tayo sa Korea or sa Hong Kong, and then ibang airline na naman from there to Manila. So, i-consider po natin yun. Kasi meron ako mga naririnig na mga kwento, kung kunwari, dito sa Canada, galing sila sa mga maliliit na probinsya, katulad na lang kunwari ng sabihin natin sa Regina, pupunta sila sa Vancouver, allowed sila ng 2 big bags. Tapos pag Vancouver, sasakay sila ng Air Canada going to Manila, allowed lang sila ng 1 check-in bag. So parang, 'di ba, from 2 bag naging isa lang yung allowed. Eh di ang tendency no, kung 2 yung bitbit nyo, magbabayad pa kayo ng extra. So kailangan kung bibili man kayo ng ticket at magkaiba man yung airline na sasakyan ninyo para mas makamura or dahil yun lang yung option na meron, alamin niyo both kung pwede ba yung 2 check-in bags or kung pwede ba yung ganitong carry-on bags or kung pwede ba yung ganitong personal item. At katulad yan, yung next example natin, say for example dito naman sa Air Canada, okay? Airline to dito po sa Canada, and meron din silang sariling carry-on baggage website kung saan naka-outline naman din po dito kung ano yung pwede at hindi pwede. So, masasabi naman po natin na straightforward naman po yun. And ito, pinapakita rin nila yung mga sizes na allowed para sa ating standard article or carry-on bag. And also dun sa personal article or sa personal item natin. Pwedeng backpack, pwedeng yung maliliit na bag na ganon. And yan, may mga sizes po sila. Ganon po ka-specific ang mga airlines. Kaya hindi po basta-basta masagot kung tinatanong nyo po ano po ba yung specific size. Kaya kung sinabi ko pong standard, yung kanina na pinakita natin, yun yung pinaka-safe for me. Kasi yun yung halos lagi kong dinadala na bag ko. And so far, wala pa naman tayo nagiging problema. Unless, syempre, kung mag-exceed ng 7 kilos yun. Ito rin pala sa Air Canada, meron din silang specifics kung ano-ano po ba yung mga personal items na allowed. Okay? So, ayan, kung meron man kayong ticket or flight, tapos meron pa kayong time para mag-look around, basahin niyo yung mga regulations nila, yung mga restrictions nila, yung mga allowed at hindi allowed sa kanila para naman hindi tayo magkaroon ng aberya or hassle pagdating natin sa airport. Or pag nag-check-in tayo at sasabihin nila, oh, meron ba kayong carry-on bag? Meron ba kayong ganito? At least naka-prepare na tayo. Okay? Ayan, so ang topic number 2 naman natin ay ang mga personal items. Ano po ba ang mga personal items? So, bukod dun sa carry-on bag natin, ay pwede tayo magdala ng purse or yung mga bags ng ating mga ate, mga tita, mga nanay, mga ganon. Or pwede rin ng backpack, or pwede rin ng sling bag, or pwede rin yung mga tote bags, yung mga maliliit, or mas maliliit pa dun sa carry-on bags ninyo. Pwede po yon. So, for example na lang po, bisitahin natin si Philippine Airlines. Ito po yung kanilang baggage policy when it comes to carry-on. Meron po sila sa philippineairlines.com under carry-on baggage. Okay? So, nakalagay po dito kay ating Philippine Airlines. Ayan po yung mga rules nila. Ayan po yung mga allowed at hindi allowed sa kanila. Just to brush it through, nakalagay na each passenger is allowed 1 piece of carry-on baggage with a maximum total dimension of the same dun sa pinakita natin kanina. 22 by 14 by 9 inch. Okay? So, standard siya. US, Canada, Philippines, Asia, ganun. Basta international haul, you are good to go if you have 22 inch by 14 inch by 9 inch. Okay? Na carry on ha. Tapos, pagdating naman dun sa personal item, nakasulat, oops, sorry. Nakasulat dito sa may baba niya na in addition to the free carry-on baggage allowance, a passenger is allowed to carry on board one of any of the following personal items. So, ayan, may listahan sila na kung ano yung pwede.
na pwede niyong dalhin as a personal item on top of your carry-on bag or on top of your 7 kilos. Ang nakalagay dito, pwedeng small handbag, pwedeng purse, pwedeng overcoat or blanket, pwedeng laptop case, pwedeng reasonable amount of reading material. So, kunwari, may isang bag kayong puro libro, meron kayong duty-free bag, meron din kayong pagkain ni baby for consumption in flight. Okay? Tapos din naman sa ating mga passengers na meron mga specific or special item na gustong dalhin on top of your carry-on bags and also on top of your personal items. Katulad na lang sa may mga passengers natin na may mga medical devices, no? Katulad ng wheelchairs, crutches, walkers, yung mga ganon, pwede po ninyong dalhin niyon. And kasama rin po yan sa check-in ninyo, itatag lang po nila. So, katulad yan, meron din nalagang nakalagay na wheelchair acceptance and also for crutches and also for walkers, walking sticks, prosthetic device, at kung ano-ano pa. Meron din naman po dito yung mga pag may stroller si baby. Andito rin naman po pag meron kayong mga dala na musical instruments. Make sure lang ha, pag nagdala kayo ng music instrument, katulad ng guitar for example, make sure na ilagay niyo siya sa hard shell na case para naman kung sakali man na, kasi hindi siya magkakasya sa loob ng eroplano lalagay siya sa cargo hold sa baba. Pero syempre, sa fragile na section ng cargo. Pero still, to be very, very sure para hindi masira yung guitar niyo or musical instrument niyo, ay ilagay niyo siya sa hard case na na container para naman hindi siya basta-basta masira or pag na-hit siya ng bag, hindi siya basta-bastang, alam niyo yun, ma-disassemble. Tapos, yun, marami pang iba na pwede. So, like what I said, kung ano yung airline nyo, bisitahin nyo yung website nila. Andun halos lahat ng sagot, guys. So, puntahan niyo siya, yung specifics nila, kasi hindi porke ito yung kay Philippine Airline, ibig sabihin, parehas na siya kay Qantas. Hindi porke ito yung kay Qantas, ibig sabihin, parehas na siya kay Emirates. Iba-iba sila, guys, okay? So, also, alamin ninyo, kasi yung iba sa atin, bumibili ng mga ticket na katulad yan, kung i-reward niyo yung sarili niyo, gusto niyo ng business class ticket. Siyempre, nakalagay din dun kung ano yung allotted. So, pwede kayo na up to 4 bags, up to 3 bags na check-in. Tapos, yung carry-ons niyo, pwedeng up to 10 kilos instead of 7. Tapos, marami pang iba. Marami pang perks, diba? So, titignan niyo rin, ano ba yung binili ninyong ticket. Economy, usually standard yan. Sa ibang airline, 2 pieces of 23 kilograms, 1 piece of carry-on bag, and 1 personal item. Yun yung parang pinaka-standard. Pero may ibang airline kung saan meron kang, sabihin natin, meron kang 40 kilos allowed sa check-in mo. It doesn't matter kung ilang piraso ng bag meron ka, basta pag inad lahat yon ay accumulated 40 kilos ang lalabas. Kasi kung nag-exceed ka, syempre bayad yon. At meron din namang airlines kung saan ultra low cost sila na bahala ka kung ilan ang gusto mo dalhin, pero per piece ng bag mo ay babayaran mo sa airport or babayaran mo ahead of time, and yun ay medyo mas mahal kasi binili mo yung ticket na super mura, dun sila babawi dun sa mga add-ons mo. Okay? So, yun yung i-consider natin pag bibili tayo ng tickets, pag bibili tayo ng mga baggage allowance natin. Tingnan natin paano ba tayo mag-pack, ano ba yung mga dadalhin natin, ano ba yung mga essentials natin, and ano yung tingin natin na pag pumunta pa tayo sa bansang yon, magsha-shopping pa tayo ng marami. Should we think about it ahead of time na bumili na lang tayo ng mas maraming baggage allowance kaysa naman sa very limited, tapos saka tayo magdadagdag ng extra pagdating natin sa airport kasi mas mahal, guys, pag sa airport tayo nagdagdag, and per kilo sila yata. Yung ibang airline per kilo sila nag-charge, which is mas mahal. And lastly, topic number 3, ang atin namang pinaka-standard size ng ating check-in bag or mga malalaking malata. So, ang check-in bag is yun yung mga iniiwan natin pag nag-check-in tayo sa check-in counter, or yung mga binabag drop-off natin pag nakapag-check-in naman na tayo online, or yung anything na mas malaki doon sa carry-on bags na dala-dala natin. Yung hindi magkakasya sa overhead bins, or yung hindi magkakasya doon sa mga sizing devices ng ating mga airline. Okay? Check-in bags, usually doon natin pwedeng ilagay yung mga bagay na hindi pwedeng ipasok sa loob ng security. Katulad na lang ng mga liquids na more than 100 ml, o kaya yung mga
gamit na medyo maraming patusok na hindi pwede sa loob ng security as well, or yung kung ano-ano pa na pwede at gusto nating dalhin, na pwede namang dalhin sa ibang bansa pero hindi lang siya pwede na ma-access natin sa loob mismo ng eroplano. So yun yung check-in bags. And kung paano natin minimeasure ang carry-on bags, it's not the case naman when it comes to check-in bag. Ibig sabihin, may ibang way para ma-measure ang ating check-in bag. So, paano ba, Jay, ma-measure ang check-in bag? Ang check-in bag kasi, it can come in many different forms, okay? Pwedeng yung suitcase na normal, yung katulad nito, yung mga ordinary suitcase. Pwede rin naman yung mga naka-box, yung mga balikbayan box na katulad nito. And pwede rin naman yung mga tubs or yung mga parang malalaking Tupperware, kung ano ba tawag dyan, yung mga storage buckets. And also, pwede rin naman yung kung ano-ano pa, yung mga iba't ibang shape, forms, gano'n. Pero, paano ba natin minimeasure ang check-in bags? So, kung isa-search lang natin dito sa Google, actually, para mas magandang i-explain, nakalagay dito guys, na yung standard check-in bag ay usually yun yung total pag inad mo yung mga dimensions ng isang bag or ng isang check-in item. Katulad na lang yung length niya, yung width, and yung depth niya. Pag inad mo lahat yon, dapat mag-total siya ng 62 inches. Okay? What do I mean by that? Naalala nyo kanina, ito yung carry-on bag natin. Bawat side may specific measure na dapat sinusunod. So, dito naman sa check-in bag, lahat yun, pag inad mo, dapat mag-total lang siya ng 62 inches pababa. Okay? It doesn't matter kung saan yung mas mahaba, it doesn't matter kung ano yung mas malaki na measurement, kung yung depth ba, o yung width ba, o yung length ba. Basta ang importante dito is umabot siya ng 62 inches or 158 cm. Kung mas malaki pa dito or well na mas malaki pa dito, tinatawag naman na siyang oversized baggage or oversized luggage. Okay? So, in that case, iba na namang style yon. So, ano ba yung mga normal na check-in baggage? Siyempre, katulad nung na-mention natin, yun yung mga suitcase na dala natin, yung mga box, yung mga sabihin natin yung storage buckets. Pero ano ba yung oversized luggage or baggage na sinasabi? Yun naman yung kung kunwari gusto natin mag-away ng bike na naka-box. Gusto natin mag-uwi ng TV na naka-box. Gusto natin mag-uwi ng malalaking speaker na naka-box. Yung mga ganon. Basta well, properly sealed siya. Karamihan sa North America, karamihan sa ibang bansa, say sa Australia or saan na may snow, nagdadala sila ng mga ski gears nila or yung mga ski bags nila. Yun yung malalaki, mahahaba na bags. And also, yung sa mga pag-summer naman, yung mga mahilig mag-golf, meron naman silang golf clubs or yung mga golf bags naman na tinatawag. Ang daming mahahaba at malalaking bags. So, like what I said, iba-iba ang forms ng check-in natin. And kung ano yung gusto niyong dalhin, pwede naman. As long lang na ilagay niyo sila sa tama at maayos na lalagyan para kung na-hit siya or naalog-alog siya sa loob ng eroplano ay hindi basta-basta masisira yung mga nasa loob. And kung fragile man or something na babasagin yung nasa loob, you make sure to tell your agent para lagyan nila ng fragile na sticker and make sure na yung handling ng package or yung bag na yon ay mas kumbaga, mas maingat kumpara sa ibang normal na check-in bags. Okay? So, dito, pwede rin naman nila sinasabi na kung anything na mas bigger dun sa carry-on bags, katulad na lang ng yung dimension 25 to 29 yung length, yung parang pahaba, kung more than dun sa measurement ng carry-on bags natin, ay pwedeng i-consider na yun sa check-in bags. So, nakalagay dito, check bags are designed for larger capacity and are typically bigger with dimensions like 25 to 29 inches tall. Okay? So, kung yung carry-on natin up to 22 to 24 lang siya pwede. Anything over than that can be considered or would be considered as a check-in bag na. So, mag-ingat lang tayo lagi. Pag naman, hindi tayo sure and hindi ako makareply or kung hindi man natin alam kung anong gagawin natin, just always reference back dun sa airline na sasakyan ninyo. Kung isang airline lang yon, okay, pero kung dalawang airline or may connecting kayo, i-search nyo both airlines para makita nyo kung okay ba sa both airlines or kailangan pa ba na mag-add tayo ng katulad niya, magbabayad pa ba tayo ng extra sa next airline or may arrangement pa ba tayo sa next airline para naman hassle-free yung flight natin. Okay? I think
so far, yung mga basic na cover na natin. And I do hope na kahit pa paano ay nakadagdag tong kaalaman or nakadagdag tong chika-chika natin sa mga nako-confuse kung ano po ba yung dapat nila dalhin, kung ano po ba yung mga size na kailangan nilang i-consider when it comes to their bags. Alright? If you still want to ask, just feel free, comment down below and tingnan natin kung masasagot natin yan. Okay? And salamat po sa pag-stay, salamat po sa panonood. I will see you guys around and see you on the next video.